Alam niyo ba na ang mga salitang ginagamit natin at ang tono ng ating pananalita ay may malaking epekto sa kung paano tinatanggap ng iba ang ating mensahe? Halimbawa, kahit tama ang sinasabi mo, kung ang tono mo ay galit o bastos, posibleng hindi ito tanggapin ng maayos ng kausap mo. Kaya mahalaga na maging maingat tayo sa pagpili ng mga salita at tono sa bawat sitwasyon. Hello mga ka-bright at welcome na naman sa ating channel, and for today's lesson, pag-uusapan naman natin ang analyzing language, tone, and intent in personal and interpersonal communication. Sa lesson na ito ay gagamit tayo ng module na isinulat ni Catherine C. Sabado ng Department of Education, Cordillera Administrative Region. Ang wika ay isang sistema ng komunikasyon na binubuo ng mga salita at ekspresyon. Gamit ito na ipapahayag natin ang ating mga ideya, damdamin at impormasyon. Pwede itong isalita, isulat o gamitin sa pamamagitan ng kilos o senyas katulad ng sa sign language. At tandaan, ito ang pundasyon ng lahat ng ugnayan ng tao. Pero bukod sa salita, may isa pang mahalagang bahagi ng komunikasyon. Ito ang tono. Ang tono ay tumutukoy sa emosyon o saloobin na ipinapahiwatig ng nagsasalita o sumusulat. Ito ay naipapakita sa pagpili ng salita, paraan ng pagbigkas o estilo ng pagsusulat. Ang tono ang nagbibigay ng karagdagang kahulugan sa isang mensahe. Kaya minsan, kahit magkapareho ang mga salita, magkaiba ang dating depende sa tono. So, consider naman ninyo tong mga sentences na to. You did a great job! You did a great job. You did a great job. Iisang statement lang pero ibang dating depende sa tono, di ba? Relasyon ng wika at tono. Ang wika ay ang ano ang sinasabi natin, habang ang tono naman ay ang paano natin ito sinasabi. Pwedeng parehong mga salitang ginagamit pero magkaiba ang dating depende sa tono. Halimbawa, ayos lang ako. Kapag sinabi mo to ng mahina at malungkot, ibig sabihin baka may pinagdadaanan ka. Pero kapag sinabi mo ito ng masigla, baka talagang okay ka nga. Kaya mahalagang kilalanin ng tono kasi dito natin mas nauunawaan ang totoong damdamin o saloobin ng isang tao. Hindi kasi lahat ng emosyon ay diretsahang sinasabi. Minsan sa tono natin ito maririnig o mararamdaman. Sadyang paggamit ng wika at tono. Hindi rin basta-basta lang ang pagpili ng salita at tono. Pinipili ito ng tao batay sa kung anong gusto nilang makamit sa pakikipag-usap. Narito ang ilang halimbawa. Masaya ka, maaari kang gumamit ng masigla at masayang tono. Malungkot ka, malambing o mahina ang pagkakabigkas ng mga salita. Panghihikayat o paniniwala. Ginagamit ito sa mga talumpati, sales talk o kahit sa pangungumbinsi sa kaibigan. Pagbuo ng relasyon, maayos na tono at salitang magalang ang tumutulong para makabuo ng tiwala, respeto at pakikipagkaibigan. Pagpapaliwanag ng sensitibong mensahe. Kapag may maselang sasabihin, pinapalambot natin ang tono at pinipili ang mga salitang hindi nakakasakit. Wika at tono sa iba't ibang personal at interpersonal na paksa. Ang wika at tono ay nagbabago depende sa paksa ng usapan at sa layunin ng komunikasyon. Iba ang gamit natin kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa sarili at iba rin kapag may kinalaman ito sa ugnayan natin sa ibang tao. Personal na paksa, kasama dito ang damdamin, opinyon, pananaw o paniniwala, personal na karanasan. Kapag ganito ang paksa, madalas ay mas tapat, malambing o bukas ang tono natin. Halimbawa, nalulungkot ako kapag nakakalimutan mo ang mga simpleng bagay na mahalaga sa akin. Dito, malinaw na may emosyon at pagbubukas ng damdamin. Interpersonal na paksa. Kasama naman dito ang relasyon sa ibang tao, mga hindi pagkakaunawaan o conflict, pakikipagtulungan o cooperation, pang-araw-araw na interaction. Sa mga ganitong usapan, kailangang mas maging maaalahanin, maingat at malinaw ang wika at tono natin. Mahalaga ang respeto at pagkakaintindihan. Pag-aangkop ng wika at tono ayon sa layunin. Narito ang ilang sitwasyon at kung paano natin inaangkop ang ating wika at tono. Pagbabahagi ng damdamin. Dapat tapat at bukas pero may kababaang loob. Halimbawa, nasasaktan ako kapag hindi ako pinakikinggan. Pagbibigay ng kaaliwan o suporta. Malambot ang tono, may malasakit. Okay lang na malungkot ka ngayon. Nandito lang ako. Pagtugon sa hindi pagkakaunawaan. Maayos, diretso pero may respeto. Hindi ko nagustuhan ang sinabi mo kahapon pero gusto kong ayusin natin ito. Paghingi ng pabor o hiling, magalang at malinaw.
Pwede mo ba akong tulungan sa proyekto? Malaking bagay ito sa akin. Pagbabago ng tono sa isang pag-uusap. Tandaan natin, maaaring magbago ang tono sa loob ng isang usapan o sulat. Depende ito sa nararamdaman o layunin ng taong nagsasalita. Halimbawa, magsisimula ang usapan sa masaya at palakaibigan pero kapag naging seryoso ang paksa, nagiging mahinahon o matatag ang tono. O kaya mula sa relax na kwentuhan, biglang magiging prangka at diretso kapag may kailangang ayusin o sabihin. Ito ang nagpapakita na ang tono ay sumasalamin sa damdamin at mahalaga ito sa pag-unawa ng tunay na mensahe. Pagsusuri ng nilalaman at layunin sa personal at interpersonal na komunikasyon. Ang epektibong komunikasyon ay hindi lang basta pakikinig o pagbabasa ng mga salita. Mas malalim ito dahil mahalaga ring maunawaan kung ano ang sinasabi at bakit ito sinasabi. Pag-unawa sa nilalaman ng komunikasyon. Ang nilalaman o content ay tumutukoy sa aktwal na mensahe na pinapahayag ng isang tao. Kasama dito ang ideya, impormasyon, damdamin, katotohanan at opinyon. Pero hindi lang basta pag-alam sa sinabi ang kailangan. Kailangan ding kilalanin kung ano ang tahasang sinasabi o explicit at ano ang pahiwatig o hindi diretsahang sinasabi or implicit. Explicit content, ito ang direktang sinabi o isinulat, malinaw at walang paligoy-ligoy. Hindi ito mahirap unawain dahil maluwanag ang kahulugan. Halimbawa, hindi ako makakarating sa party. Ang explicit meaning nito, hindi siya pupunta sa party. Implicit content, ito naman ay ang kahulugang hindi tahasang binanggit pero maaaring maunawaan sa pamagitan ng tono, kilos o context. Kailangan dito ang inference o pagbabasa sa pagitan ng mga linya or reading between the lines. Halimbawa, hindi ako sigurado kung makakapunta ako sa party. Explicit meaning, baka hindi siya makadalo. Implicit meaning, baka ayaw talaga niyang pumunta o baka may taong ayaw niyang makita doon o may iba siyang lakad. May kita natin na minsan nakatago ang tunay na damdamin o dahilan at kailangan natin itong masusing unawain. Pagkilala sa layunin sa komunikasyon. Ang layunin o intent ay tumutukoy sa dahilan kung bakit nagsasalita o sumusulat ang isang tao. Mahalaga itong tukuyin para maintindihan ang mas malalim na kahulugan ng mensahe at makapag-react tayo ng tama. Mga palatandaan ng layunin. Paano natin malalaman ang intensyon ng kausap o manunulat? Pansinin ang mga sumusunod. Pagpili ng salita o word choice. Magalang na salita, maaaring ito ay isang pakiusap. Magaspang o galit, maaaring may inis, galit o pagmamadali. Tone or tono. Masaya at magaan, maaaring pakikipagkaibigan o kooperasyon. Mabigat o masungit, posibleng may tensyon o hindi pagkakaintindihan. Context or konteksto. Ano ang sitwasyon, sino ang kausap. Halimbawa, a thank you letter ay para magpahayag ng pasasalamat. Ang complaint letter naman ay para maglahad ng problema. Halimbawa ng pagsusuri sa mensahe. Kung ang mensahe ay, pwede mo ba akong tulungan sa assignment ko? Ang tono ay magalang at mahinahon. Layunin, humihingi ng tulong. Sa simpleng halimbawa na yan, natutunan natin na ang isang linya ay may iba't ibang bahagi na kailangan pagtuunan ng pansin. Hindi lang ang salita, kundi pati ang tono, ang konteksto at ang layunin. Ayan, ngayon ay mas malinaw na sa atin kung gaano kahalaga ang wika at tono sa bawat uri ng komunikasyon, personal man o interpersonal. Natutunan natin na ang wika ay ang ano ang sinasabi at ang tono ay ang paano ito sinasabi. Sa bawat usapan, dapat nating isaalang-alang hindi lang ang mga salita, kundi pati na rin ang damdamin, layunin at konteksto ng mensahe. Sa pag-uunawa sa nilalaman at layunin, mas nagiging epektibo tayong tagapakinig, tagabasa at tagapagsalita. Makatutulong ito hindi lang sa pag-aaral, kundi pati na rin sa pakikitungo natin sa ibang tao araw-araw. Kung marami pa kayong gustong matutunan tungkol sa komunikasyon at mga English topics na ginagawang mas madali gamit ang Filipino, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na to. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating aralin. Ingat at patuloy na matuto.